Welcome sa ating Boruto 2 Blue Vortex Chapter 16 Full Review. Wala nang intro-intro. Kanto, este atin ang simulan. Chapter cover, Ada, at ang title nga ng chapter na ito is The Singularity of Fate. Sa unang panel nga ay makikita nga natin na magkasama nga si Kashin Koji at ang 13-year-old Boruto dito. It seems na ito nga yung mga early days ng training ni Boruto kasama si Kashin Koji. Dito nga ay tinuturo ni Kashin Koji yung jutsu na nagawa ngang ma-perfect ni Boruto sa edad na 18 to 19 years old, meaning Boruto mula sa hinaharap. Itong jutsu nga na ito guys ay walang iba kundi ang Flying Raijin technique, pero hindi nga ito guys yung same Flying Raijin na nagmula nga kay Minato. Dahil though similar, ay kakaiba nga yung method na ginagawa dito ni Boruto. Nagawa ngang ma-perform ni Boruto itong kanyang version ng Flying Raijin sa pamamagitan ng kanyang space-time teleportation technique. Itong isa sa mga ability ni Boruto bilang isa ngang 100% Otsutsuki. Pwede ko nga guys gawan to ng sariling video in the future para ma-explain ko yung buong technicality kung paano na-perform ni Boruto itong komplikadong jutsu na ito. Pero tignan pa rin natin tong explanation nila dito. Basically, imbis na ceiling marks nga tulad ng Flying Raijin ni Minato, itong si Boruto nga ay gamit naman ng kanyang sariling mismong chakra na naka-embed o nakalagay nga sa metal objects na gamit nitong si Boruto tulad nga ng kunai, katana at shuriken. Ito nga yung nagbibigay kay Boruto ng access para makapag-teleport nga sa lokasyon ng mga objects na ito. At mali nga guys yung sinabi ko sa nakaraang video na hindi nga sinasadya ni Boruto na ipangalan nga yung Flying Raijin sa Hiraishin ni Minato at Tobirama. Medyo magulo kasi yung translation guys sa spoiler video natin, kaya na mali din yung comprehension ko. Well, mali talaga yung translation. So it means alam talaga ni Boruto yung tungkol sa Flying Raijin ng kanyang grandfather na si Minato at ng second Hokage na sa Tobirama, at tinawag din ito by the same name. Humanga nga si Boruto sa sarili niya dahil isang araw palang genius itong kanyang future self dahil sa impressive na jutsu na ito. Mayroon ngang kahinaan itong Flying Raijin ni Boruto guys, dahil unlike Hiraishin ni Minato, ito ngang kay Boruto ay medyo komplikado dahil once na mawala nga sa visual range nitong si Boruto yung bagay o object na kanyang minarkahan, ay hindi nga niya malalaman kung sa aling object nga siya makakapag-teleport. For example, kung may dalawang shuriken nga na medyo magkalapit sa isang direksyon ang namarkahan ni Boruto at itinapon dito, if ever nga na hindi niya makikita itong dalawa na ito at nagdesisyon nga siyang mag-teleport sa lokasyon ng dalawa na to, ay hindi nga niya alam kung alin sa dalawa siya mapupunta. Kaya pwede nga siyang magkamali at delikado nga ito lalo na sa mga sitwasyon na kailangan nga niya maging accurate. Kaya later on nga ay itong 18 to 19-year-old Boruto ay gumawa nga ng countermeasures para dito. Ito nga yung idea na gumamit ng symbols. Ito nga yung mga symbols guys sa damit ni Boruto. So dahil iba-iba nga yung shape ng bawat symbols na to, ay kaya nga ma-visualize ni Boruto yung itsura nila. Therefore, magagawa nga niyang makapag-teleport sa bawat isa sa mga symbol na ito kahit magkumpul-kumpul pa sila sa isang direksyon. Itong impormasyon nga raw na ito ay sobrang valuable guys. Sobrang halaga dahil kung wala nga dito si Kashin Koji at wala itong mga impormasyon na ito, it will take more than 5 years bago nga matutunan ni Boruto itong Hiraishin at iba pang mga techniques. Pero ngayon nga ay in a few minutes, alam na nitong si Boruto yung mechanics ng perfect version ng kanyang Flying Raijin. Pagbalik nga ni Boruto at Koji sa kanilang hideout ay nagtaka nga si Boruto kung bakit hindi na lang daw nila i-reveal sa buong sangkatauhan or at least sa mga taong kanilang pinagkakatiwalaan yung mga pangyayari sa hinaharap na nagawa nga nilang makita o nagawang makita ni Kashin Koji gamit yung kanyang 10 directions o prescience. Sumagot nga dito si Koji na the more o mas maraming tao na nakakaalam sa mga pangyayari sa hinaharap, the more na pwedeng magbago nga yung sequence at mga pangyayari. Dahil once na alam nga ng isang tao ang mga mangyayari sa buhay niya in the future, makaka-impluwensya nga itong knowledge na ito sa kanyang mga actions at decisions. For example, kung ang future nga ng isang tao na nakita ni Koji ay mamamatay at nalaman nga ito ng taong iyon, pwede nga niyang subukan na baguhin itong kanyang future upang mailigtas o mabuhay siya in the future at hindi siya mamatay. Therefore, pwedeng magkaroon nga ng maraming pagbabago dahil dito. Ito nga yung iniiwasan ni Koji guys, dahil mas mahihirapan nga silang malaman kung ano yung mga mangyayari sa future kung maraming mababago dito. At mawawalan nga ng saysay itong future sight ni Kashin Koji kung ganun nga ang mangyayari. So dahil itong si Kashin Koji at Boruto nga ay may mga kaalaman na sa mga pangyayari sa hinaharap, hindi na nga sila pwedeng ituring na mga normal na nilalang. Sila nga raw guys ay tinatawag na singularity. Singularities of fate. Dahil sila nga yung mga nilalang na tumatakbo palayo sa kanilang fate o destiny at sumusubok na gumawa ng future base sa kanilang kagustuhan. At bilang singularities nga, ang role at duty nga nila ay gumawa ng maraming possibilities ng mga magagandang versions ng iba't ibang futures from the shadows. Exactly Boruto's dream. Help the Konoha, help the Hokage, help the whole world.
as the shadow of the Hokage himself. Ngunit nabanggit nga rin ni Koji dito na hindi lang silang dalawa ang tinatawag na singularity, dahil alam nga ni Kashin Koji na sometime in the future ay makikita rin ni Ada itong conversation na ito gamit yung kanyang Senrigan Dojutsu. At ito nga yung dahilan kung bakit nakita natin yung flashback na ito, dahil ni-review nga ni Ada yung mga pangyayari sa buhay ni Boruto 2 years ago at ito nga yung kanyang nasaksihan. Ngunit imbis nga na i-reveal kina Sarada at Sumire yung kanyang mga nakita at narinig, pinili nga dito ni Ada na manahimik, meaning makikipag-cooperate nga siya kina Koji at Boruto bilang isa ring singularity of fate. Ang tanging binanggit nga lang dito ni Ada kina Sarada at Sumire ay yung fact na wala nga siyang masyadong info na nakuha mula kay Boruto upang protektahan nga itong si Sarada at Sumire at ilayo sila sa mga posibleng kapahamakan, when in fact ay iniiwasan lang talaga nitong si Boruto at Koji na mabago yung mga pwedeng mangyari sa hinaharap. Bonus na lang yung protektahan sina Sarada at Sumire at yung iba pa. Pero ito nga guys yung dinahilan dito ni Ada. Ngunit nag-aalala pa rin nga dito si Sarada at hindi nga siya sang-ayon dito, kaya nga gusto nga niyang tulungan dito si Boruto at puntahan. Kaya gusto nga niyang sabihin dito ni Ada kung nasaan si Boruto sa kasalukuyan. Pero dito nga guys ay nagalit itong si Sumire at sinabing dapat nga raw isipin rin itong si Sarada na baka ito talaga yung gustong gawin ni Boruto. Na sa loob nga ng 3 taon ay manahimik at hindi sila bigyan masyadong impormasyon para sa purpose nga na iiwas sila sa kapahamakan. At maybe ito nga raw yung dahilan kung bakit for the past 3 years ay tahimik at malaya silang namumuhay at walang masyadong problema until recently. Kaya dapat nga raw ay hindi nila habulin itong si Boruto. Sumagot nga dito si Sarada at sinabing hindi raw ba nakita ni Sumire na muntik nang mamatay si Boruto sa ginawa ni Jura sa nagdaang chapters, na kung tumama nga raw yung laser bead dama sa vital organ ni Boruto ay pwedeng namatay siya. Sobrang reckless nga raw nitong si Boruto kaya ayaw nga raw hayaan ni Sarada na harapin ni Boruto ng mag-isa ang mga halimaw na ito. Ngunit hindi nga alam nitong si Sarada na may plano nga talaga itong si Boruto at Koji. Pero sinabi nga ni Sumire na subukan mo ring ilagay yung sarili mo sa sitwasyon ni Boruto. Sa tingin mo ba gugustuhin talaga ni Boruto na magtago ng mga bagay-bagay mula sa atin? Masyado nga raw selfish itong si Sarada guys, dahil hindi nga daw niya man lang iniisip yung tunay na nararamdaman ni Boruto. At kahit yung feelings nga daw ni Sumire towards kay Boruto ay hindi rin iniisip ni Sarada, dahil nung first time nga raw nilang nakita si Boruto after 3 years. From what I can remember guys, chapter 6 ng Boruto 2 Blue Vortex bigla na lang sinunggaban ng yakap ni Sarada dito si Boruto. Kahit alam naman daw ni Sarada na may feelings din si Sumire towards kay Boruto. Kumbaga unfair nga raw at parang walang respeto. Parang ang gusto nga kasing mangyari dito ni Sumire ay sabay sila, or at least patas man lang. Kumbaga hindi dapat suluhin itong si Sarada. Dapat share sila sa dalawang Dragon Ball ni Boruto. Kawawa naman din tong si Sumire guys. Nire-respeto nga raw niya yung feelings ni Sarada towards kay Boruto, pero never daw niyang nagawang ma-receive o matanggap yung same respect mula kay Sarada. Sobrang intense nga ng sitwasyon dito guys na kahit si Ada nga ay hindi makagalaw dito. Pero ini-enjoy nga niya guys yung live drama na nagaganap. Then dito nga ay nagsorry si Sumire bigla, then umalis. Then tinawag nga siya ni Sarada at sinabi ditong incho o class rep. Ngunit parang na-offend nga dito si Sumire at tinanong si Sarada na hanggang kailan mo pa rin ba akong tatawagin class rep? Matagal na panahon na nga guys na tapos na yung kanilang academy days. Kumbaga yung identity ni Sumire para dito kay Sarada ay na-stuck na sa academy days. At umay na siguro si Sumire dito guys, dahil ayaw na nga niyang ituring siyang class rep. Gusto nga siguro dito ni Sumire na ituring siya bilang si Sumire, hindi class rep. Nothing more, nothing less. Matapos ngayon ay napunta tayo dito sa opisina ng Konoha Elders na sina Koharu at Homura. So dito nga ay nagagalit itong feudal lord dahil nakatakas nga si Boruto. Ang suspect na pamaslang sa 7th Hokage. Nakaposas na nga raw, nakatakas pa. Nakakahiya kayo Konoha. Parang ganito nga yung sinasabi dito ng feudal lord. Kaya hiyang-hiya nga rin talaga itong dalawang matanda dito. Kaya dito nga ay nag-promise sila na finally ay susundin na nila at gagawin na nila ang utos ng daimyo na hulihin at paslangin si Boruto. Matapos nga ay dumalaw nga itong ikawalong Hokage na si Shikamaru sa mansyon itong si Ada. Gusto ngang malaman ni Shikamaru yung sitwasyon at nagaganap sa Hidden Sand Village gamit yung Senrigan ni Ada. Tulad nga raw ng predict nitong si Shikamaru, meron nga raw isang isinilang na bagong Divine 3 person, Ryu, ang Shinjo clone ni Shinki. Habang ang Kazekage na si Gaara nga raw ay nasa loob ng Iron Sand ni Shinki na nakasil nga. Safe pero nanganganib at the same time. Dahil mukhang may kakayahan nga raw itong si Ryu, ang bagong Shinjo na i-unseal itong siling kay Gaara dahil nagmula rin ito sa sarili ng chakra. Chakra din ito ni Shinki kaya may possibility itong mangyari.
Kaya dito nga ay nagdesisyon si Shikamaru na iligtas ang Kazekage na si Gaara. Agad-agad nga raw siyang mag-a-arrange ng mission para dito. At sabi nga ni Ada dito na kailangan daw nilang magmadali dahil a few hours ago na nga raw na nakalipas itong replay na tinignan dito ni Ada. Hindi nga raw pwedeng tignan ni Ada yung real-time situation o panoorin ito ng live dahil last time na ginawa nga niya ito ay nakita nga siya ni Mamoshi for some reason. Tinitigan nga siya dito at natatakot nga itong si Ada dahil dito. Then, binanggit nga ni Ada na alam nga raw niya na tinulungan ni Shikamaru si Boruto na makatakas sa nakaraang chapter sa pamamagitan nga ni Mitsuki. Ngunit hindi nga raw kailangan na mag-alala nitong si Shikamaru dahil wala nga raw balak itong si Ada na traidorin si Shikamaru at ayaw nga rin daw niyang maging sagabal para kay Boruto. Kung titignan nga natin guys yung mga panel dito, it seems na parang may something itong si Ada towards kay Boruto. Hindi ko alam kung may gusto rin siya kay Boruto in a romantic sense or it's something like utmost respect para sa resolve nitong si Boruto. In-inform nga rin dito ni Ada si Shikamaru na pumayag na rin si Kawaki na makipag-team up kay Boruto for the time being. Kaya pwede nga rin nilang ipagkatiwala sa dalawa na to ang paglaban sa mga Shinju. Then tinanong nga dito ni Shikamaru kung sino nga ba yung mystery informant o accomplice ni Boruto. Pero bago pa man masagot ni Ada ay alam na nga ni Shikamaru in advance na ito nga ay si Kashin Koji. Then dito nga lumabas yung palaka ni Koji na nasa katawan nga ni Ada. As sharp as ever, Nara Shikamaru. And yes, you are correct. Makinig ka ng mabuti sa mga sasabihin ko. No questions, alright? Sarutobi Konohamaru, Uchiha Sarada, Mitsuki, i-deploy mo ang tatlong ito sa Land of Wind. Magpapakita nga dito ang mga Shinju na sina Matsuri at Ryu. Itong tatlo nga na ito at dalawa pang ninja mula sa Hidden Sand Village ang papas lang sa mga Shinju na ito. Gusto pa nga sana magtanong dito ni Shikamaru pero no questions nga sabi kanina. At isa pa raw, do not let Himawari Uzumaki go outside Konoha dahil si Himawari nga raw ang target ni Jura. If she steps outside of Konoha, it may draw Jura's notice at magre-resulta nga ito sa pagkamatay ni Hima. Thankfully nga raw, nire-respeto nga raw ni Jura for some reason yung cultural values ng Konoha. Kaya ayaw nga niyang makipaglaban sa loob ng village. Kaya safe nga daw si Himawari as long as nasa loob siya ng Konoha. At kailangan nga raw ma-notify ni Shikamaru ang lahat ng mga tao sa Konoha na if ever na mag-decide nga raw si Jura na pumasyal o mamili sa Konoha ay kailangan nga raw nilang i-welcome si Jura at hindi kalabanin. Dahil absolute zero nga daw yung chance na mananalo sila sa ganitong klaseng sitwasyon. Para nga daw matalo ang mga Shinju, lalabanan nga raw nila ang mga ito with the minimum forces possible. Like itong 3-man team na ngayon nga ay nasa Land of Wind na. Kasama nga nila dito si Araya at Yodo. At dito nga sila nagsimulang maglakabay papunta sa lokasyon ng katawan ni Shinki at Gaara. Ngunit while on the way ay nakita nga nila itong mga Shinju na sina Matsuri at Ryu. Magkakaroon nga ba ng engkwentro? Like and subscribe para updated ka sa susunod na chapter next month.